Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Yvonne. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Tanya, gabing-gabi na. Saan ka na naman ba pupunta? Wika ni Aling Loida. Dito lang sa labas. Hindi naman ako pwede magsigarilyo sa loob ng bahay eh. Tugon ni Mang Tonyo. Bakit ba kasi hindi mo itigil yung bisyo mo? Alam mo, nagsusunog ka lang ng pera. Nako Loida ha, hayaan mo na ako. Ito na nga lang ang nagpapakalma sa isipan ko eh. Alam mo naman napakadami nating iniisip ngayon. Kahit naton niya. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Mauna na ako matulog. Nay, tay, bakit nagbabangayan na naman kayo? Gabi na. Wika ni Yvonne. Nako anak, wala ito. Pasensya na kung nagising ka namin. Eto kasing tatay mo. Ayaw tigilan ng paninigarilya. Wala namang naitutulong na maganda sa kalusugan. Nay, noon pa naman yan, 'di ba? Hindi kayo nasanay. At ikaw naman, tay, hindi ka na bumabata. Kaya alagaan mo naman yung kalusugan mo. Pasensya ka na anak. Pero kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Alam mo naman ito na lang ang paraan para makapag-isip tungkol sa mga bagay-bagay, hindi ba? Ito ang pangkaraniwang talakayan sa bahay nila Yvonne. Nakatira ang dalaga sa isang maliit na pamayanan sa gawing dulo ng kanilang bayan. Mula sa pamilya ng mga magsasaka. Sinikap ni Mang Tonyo na igapang ang pag-aaral ng dalaga hanggang sa makapagtapos ito sa kursong edukasyon. Simple lang ang pamumuhay na mag-anak. Nakontento lang sa kung ano ang meron. Ngunit isang suliranin ang kinarap ng pamilya nang magkasakit at mamatay ang nakababatang kapatid ni Bon. Malaking halaga ang kinakailangan para sa pagpapagamot. Kinakailangang isanla ang lupang sakahan para makapagbayad ng ospital. Sa kasamaang palad ay namatay din ito. Simula nang mangyari ang trahedya, nawala ang sigla ni Mang Tonyo. Palaging nagmumukmok sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Madalas ding marinig ni Yvonne na nagsasalita mag-isa ang matanda. Isang hapon, kakauwi lang nito galing sa pinapasukang paaralan nang makita si Mang Tonyong nakikipagtawanan. Laking pagtataka ng dalaga dahil wala namang ibang tao sa lugar. Amoy na amoy sa paligid ang sinusunog na tabako, kaya naman nilapitan niya ito. Tay, mukhang napaparami ang sindi natin ah. Hoy Bon, ikaw pala, hindi naman. Isang beses pa lang ako nakapagsindi ng sigarilyo. Nako tay ah, huwag ka na nga magsinungaling. Amoy na amoy mula sa labas ng bakuran yung usok ng tabako. Ayan oh, nakikita ko pa nga eh. Ay nako, yan ba? Sa mga kaibigan ko yan. Ayun nag-alisan na dumating ka eh. Kaibigan? Tay, wala akong nakikitang tao maliban sa inyo. Sinong kaibigan ba yung tinutukoy mo? Wala, sige na. Pumasok ka na. Naganda ng merienda ang nanay mo. Kayo din po pumasok ha, magdidilim na. Sige na, susunod na ako. Pag-uusap ng mag-ama. Pagpasok ni Ibon sa loob ng tahanan, kagad nitong sinabi sa ina ang nangyari. Nay, napansin ko lang po ah. Mukhang napapadalas ang pagsasalita ni tatay mag-isa. Hindi ko naman napapansin, anak. Kailan mo ba nakita ang tatay mong nagsasalita mag-isa? Maraming beses na po, Nay. Kanina lang nakita ko siya nakikipagtawanan eh. Wala namang tao sa paligid. Nandoon pa din yata ngayon sa ilalim ng puno ng mangga. Hayaan mo muna ang tatay mo. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ng kapatid mo. Pinagmasdan ni Yvonne ang matanda mula sa bintana. Nakitang nakangiti habang humihit-hit ng sigarilyo. Laking pagtataka ng dalaga dahil napakakapal ng usok na ibinubuga ng matanda. Nay, tignan niyo.
Yung binubugang usok ni tatay ang kapal. Ano pang sinasabi mo? Aba, oo nga oh. Sandali nga. Namimihasa na tong si Tonya. Dali-daling lumabas ang ginang sa tahanan na may dalang walis. Pipigilan pa sana ni Yvonne ang ina. Ngunit napakabilis nitong tumakbo. Akmang hahampasin na si Mang Tonyo nang biglang tumalsik ang walis na hawak nito. Napalingon si Mang Tonyo sa asawa na noon ay natulala. Hindi lubos maisip kung paanong tumalsik ang walis. Loida, nandito ka pala. Ano nangyari? Paanong tumalsik ang walis? Walis? Anong walis? Ayan oh. Hindi mo ba nakikita ang nagkalat na tingting? Bakit ba kasi may dala ka dito? Alam mo naman na ayaw ng mga kaibigan ko ang walis tingting. Kaibigan? Sino kaibigan? Wala naman ako nakikita. Tonyo, umayos ka. Hindi na angkop yung edad mo sa kinikilos mo. Sa tingin mo ba nagbibiro ako, Loida? Bahala kayo kung anong iisipin nyo. Wika ng matanda. Matapos ay dali-daling lumabas ng bakuran. Susundan pa sana ito ni Aling Loida, ngunit pinigilan ito ni Yvonne. Hayaan niyo na po muna si tatay, Nay. Siguradong masyado niyang dinidibdib yung pagkawala ng kapatid ko. At isa pa, hindi mo rin siya masisising magkaganyan eh. Nakasanla pa rin yung lupa natin sa bangko. Ang totoo anak, naaawa ko sa tatay mo. Hindi naman siya dating ganyan. Hindi kaya totoo yung sinasabi niya? Ang alin? Yung mga hindi natin nakikita. Opo. Bakit hindi natin ilapit sa albularyo o espiritista? Mukhang magsasayang lang tayo ng oras, Ibon. Pero kung yan ang gusto mo, wala namang masama. Nang hapong iyon, pinuntahan ni Aling Loida ang kakilalang manggagamot sa kanilang baryo. Saan nyo madalas makita si Tonyo na may kausap? Diyan po sa puno ng mangga, Manong Godoy. Tumingala ang manggagamot. Sinuri ang puno. Napatingin kay Aling Loida. May malakas na presensya akong nararamdaman sa punong ito. Pero hindi naman mapanganib. Mukhang walang dalang problema ang sinasabi niyong kaibigan ni Tonyo. Kung ganon, totoo pong may hindi nakikitang kaibigan ng asawa ko? Oo, Loida. Pero hindi ko matukoy kung anong uri ng nilalang ang naninirahan dito. Ang maipapayo ko lang, irespeto natin ang kanilang dome o teritoryo. Sige na, Loida. Magpapaalam na ako. Sandali lang po. Paano nagkaroon ng mga hindi nakikitang kaibigan si tatay? Wala naman siyang lahing albularyo. Hindi kailangang may lahing albularyo o may kakayahan ka upang magkaroon ng mga kaibigang elemento. Sapat na ang kabutihan ng iyong kalooban para pagkatiwalaan ka ng mga nilalang na hindi nakikita. Pwede po ba silang paalisin? Pwede nating gawin yon, pero gaya ng sinabi ko, wala namang dalang panganib ang mga nilalang sa inyo, kaya wala akong nakikitang dahilan para palayasin sila. Palayasin? Sinong papalayasin nyo? Mang Godoy, ano ginagawa mo dito? Nagulat si Aling Loida nang biglang dumating si Mang Tonyo. Tonyo, mabuti naman at umuwi ka na. Pinatawag ko si Mang Godoy para siguraduhin kung totoo ang hinala namin. O ngayon naniniwala na kayo? Hindi ako nasisiraan ng ulo, Loida. Nariyan ang mga kaibigan ko sa puno. Tirahan nila ang lugar na ito at wala kayong karapatan na palayasin sila sa sariling tahanan. Yan din ang sinabi ko sa asawa mo, Tonyo. Wala akong nakikitang dahilan para palayasin ang mga nilalang na nakatira sa punong yan. Subukan nyo lang silang galawin. Ako ang makakalaban nyo. Nagulat si Aling Loida sa naging asal ni Mang Tonyo. Noon niya lang nakitang gano'n ang asawa. Kumalma ka, Tonyo. Walang gagalaw sa mga kaibigan mo. Halika na. Pumasok na muna tayo sa bahay. Hindi ako aalis dito, lalo na't may nararamdaman akong banta.
Sige na, alis na ako, Loida. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang mga kaibigan mo. Nanatili si Tonyo sa puno ng mangga hanggang sa umalis si Mang Godoy. Ano bang nangyayari sa tatay mo, Ibon? Hindi ko na siya maintindihan. Ganon din po ko, Nay, eh. Pero hayaan po muna natin si tatay. Siguro, kailangan niya lang ng kaunting espasyo. Nanatili buong gabi si Mang Tonyo sa ilalim ng puno. Kinabukasan pumasok ito ng bahay para magkape. Matapos ay kagad umalis. Nagtungo sa palayan. Sinubukan nitong kausapin ni Ibon, kaso nga lang hindi umiimik ang matanda. Kaya nagbakasakali ang dalaga na humingi ng payo kay Mang Godoy. Bakit hindi mo subukang kausapin ang mga kaibigan ng iyong ama? Baka sakaling makatulong sila. Paano ko po gagawin yun? Wala naman po kong alam sa mga ganyan. Batay sa obserbasyon mo, ano ba ang karaniwang ginagawa ng tatay mo sa tuwing makikipag-usap sa mga kaibigan niya? Ang natatandaan ko lang, nagsisindi siya ng sigarilyo eh. O hindi kaya naman nilukot na tabako. Subukan mong gayahin yon. Pwede ka rin magdala ng alak at matatamis sa pagkain. Sige po, susubukan ko po yung mga sinabi niyo. Matapos makipag-usap, dali-daling umuwi ang dalaga. Dumaan ito sa tindahan upang bumili ng mga kakailanganin sa gagawing pakikipag-usap. Saktong pagdating ng dalaga ay wala pa si Mang Tonyo. Ayon sa ina, nagpunta ito sa kanyang kapatid sa kabilang ibayo, kaya maaaring kinabukasan na ang uwi nito. Kinuha ni Yvonne ang pagkakataon upang isagawa ang pakikipag-usap sa mga hindi nakikitang kaibigan ng ama. Naupo ito sa ilalim ng puno ng mangga. Nagsindi ng ilang perasong nilukot na tabako. Naglagay ng alak sa baso. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero gusto ko sana kayong makausap. Kung maaari sana, magpakita kayo. Unti-unti na kasing nag-iiba yung ugali ng tatay ko eh. Alam kong nandyan kayo. Ngayon ko kailangan ng tulong nyo. Ilang minutong nanatili si Ibon sa ilalim ng puno hanggang sa hindi nito namalayan. Nakatulog ang dalaga. Nagising na lang ito nang marinig ang kalansing ng baso. Pagdilat niya, nakita niya ang malaki at maitim na kamay. Hawak nito ang bote ng alak habang nagbubuhos sa baso. Simpleng tao lang ang iyong ama. Mabait at mahilig tumawa. Kung ako ang tatanungin, wala akong nakikitang masama sa ginagawa niya. Ikaw ba ang kaibigan ng tatay ko? Meron ka pa bang ibang inaasahan? Wala naman. Pero gusto ko lang malaman. Paano ba kayo naging magkaibigan ng tatay ko? Humithit ng tabako ang kapre at nagbuga ng usok paitaas. Nakaramdam ng takot si Ibon. Ngunit mas nangibabaw ang kagustuhan na malaman ang lahat ng tungkol sa ama. Nasabi ko na, mabuting tao ang iyong ama. Hindi mahirap pakisamahan. Kaya mabilis niyang nakuha ang tiwala naming mga kapre. Totoo ang sinabi mo. Mabait nga ang tatay ko eh. Inakala namin dati na nasisiraan na siya ng bait. Dahil nagsasalita, tumatawa ng mag-isa. Teka, nasan ako? Nandito ka sa loob ng tahanan ko. Hindi ako pwedeng magpakita sa iyo sa mundo ng mga tao dahil maaaring matunugan ng ibang elemento at mapahamak kung sino mang malapit na tao. Anong layunin ni tatay? Bakit siya nakipagkaibigan sa inyo? Kailangan ba ng layunin o dahilan? Kaming mga elemento, may malakas na pakiramdam.
Alam namin kung totoo ang nararamdaman ng isang tao at wala kong nakikita na pagkukunwari sa iyong ama. Nang mga panong iyon, nasa kalagitnaan ng pagdadalamhati ang iyong ama. Yun yung pagkamatay ng kapatid ko eh. Ibig sabihin, naging kaibigan niyo si tatay? Nang mamatay yung kapatid ko? Tama ka. Kinakailangan niya ng karamay at hindi siya maunawaan ng mga taong nasa paligid. Matinding kalungkutan ang nagbukas sa kanyang kakayahan para makipag-usap sa amin. Pasensya na kung naistorbo ko yung pananahimik niyo. Gusto ko lang makasiguro eh, na magiging maayos ang tatay ko. Wala kang dapat ipag-alala. Kaibigan ko si Tonyo at handa akong gawin ang lahat para makatulong. Bukas makalawa, hukayin mo ang bahaging pinagtapunan ko ng alak. Matapos magsalita, nawala ang kapre kasabay ng paglaho ng usok ng tabako. Nagising ang dalaga, nakita ang natapong bote ng alak. Kumuha ito ng patpat at nilagyan ng marka. Dali-daling pumasok ang dalaga, ngunit hindi nito sinabi sa ina ang nangyari. Pero sa kaloob-looban ni Ibon, alam niyang nasa mabuting kamay si Mang Tonyo. Kinabukasan, maagang nagising si Yvonne upang sundin ang sinabi ng kapre. Hinanap ng dalaga ang pala at dali-daling nagtungo sa puno ng mangga upang hukayin ang bahagi ng lupa na tinapunan ng alak. Nagtaka si Aling Loida kung ano ang ginagawa ng dalaga kaya pinunta niya ito. Patuloy sa pag-uukay si Yvonne hanggang sa matamaan ng pala ang isang matigas na bagay. Inalis niya ang lupa. Nakita ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nagtago si Aling Loida sa likod ng puno at patuloy na inoobserbahan ang ginagawa ng anak. Nanlaki ang mga mata nang makita kung ano ang hawak ni Yvonne. Maging ang dalaga ay hindi makapaniwala ng buksan ng kahon. Punong-puno ito ng maliliit na butil ng ginto. Napatakip ng bunganga si Aling Loida. Hindi naman mapigilan ni Yvonne ang sarili. Napasigaw ito sa sobrang saya. Salamat! Salamat sa inyo mga kaibigan. Malaking tulong to sa wakas. Mababawi na ni tatay ang kanyang lupa. Sa kaloob-looban ni Aling Loida, nagpapasalamat din ito kung sinong nilalang ang nagbigay sa kanila ng ganong kalaking kayamanan. Maya-maya ay dumating si Mang Tonyo. Nakita nitong nakaluhod ang dalaga sa ilalim ng puno ng mangga. Punong-puno ng lupa ang damit, habang yakap ang maliit na kahon na nakuha sa hukay. Ibon anak, anong ginagawa mo dyan? At saka bakit ka naghukay sa paanan ng puno? Alam ko na po kung sinong kaibigan nyo, tay. Eto, tanggapin nyo. Regalo nila. Sa wakas, mababawi mo na ang lupa sa bangko. Ano bang sinasabi mo? Mahabaging langit. Saan ang galing ang mga gintong ito? Ipinagkaloob ng mga kaibigan nyo, tay. Nakipag-usap ako sa kanila eh. Pinaliwanag ng kapre ang lahat. Ngayon naiintindihan ko na mabuting engkanto mga kaibigan mo. Gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi ako makikipagkaibigan sa kanila kung alam kong hindi sila mabuti. Salamat mga kaibigan. Malaking tulong ang binigay niyo. Inalalayan ni Mang Tonyo ang anak. Pumasok ang mga ito sa tahanan. Kaso nga lang, hindi alam ng mag-anak, may nakakita sa kanilang ginawa. Si Mang Dario. Kampante ang mag-anak na walang nakaalam sa mga nangyari. Ngunit lingid sa kaalaman na binabalak na ng matanda na pasukin ang kanilang tahanan upang nakawin ang nakuhang kayamanan mula sa mga kapre. Maimbing na natutulog ang mag-anak.
Marahang naglakad si Mang Dario papasok ng bakuran. Hindi pa man ito nakakalampas sa puno ng mangga. Biglang kumapal ang usok sa paligid. Hindi na nakahinga ang matanda. Naubo, dahilan para maramdaman ni Mang Tonyo. Dali-daling bumangon ng matanda at nakitang nakalambitin ang kapitbahay sa sanga ng puno. Dario! Mabaging langit! Anong nangyari? Bakit nandyan ka? Sinubukan ng matandang to na looban kayo at kunin ang gintong binigay ko. Kaya pinigilan ko siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papatayin ang tampalasan. Paano niyang nalaman ang tungkol sa ginto? Marahil nakita niya nang kunin mo ito. Huwag kang mag-alala. Pagsikat ng araw, wala na siyang maaalala. Sa ngayon, itago niyo sa ligtas na lugar ang kahon at siguraduhin walang makakaalam ng tungkol dito. Pag-uusap ng tatlo. Nagtaka si Aling Loida kung sino ang kausap ng mag-ama. Narinig niyang magsalita si Yvonne, ngunit hindi nito makita kung sino ang kausap. Sino ba ang kausap niya? Anong nangyari kay Daria? Bakit nakasabit sa mangga? Huwag mo nang alalahanin ang tungkol dyan, Loida. Ang mahalaga, ligtas tayo. Hindi na ituloy ni Dario ang plano niya na kunin ang ginto na bigay ng mga kaibigan. Noon pa man may ugali ng magnanakaw yan si Dario. Ngayon, paano niyong ipapaliwanag ang nangyari sa taong yan? Hindi patay si Dario. Nawalan lang ng malay. Bukas wala na yung maaalala. Kinabukasan. Nagising si Mang Dario, nakasandal sa puno ng mangga. Nakaupo ang matanda sa tabi nito. Aray ko, asyagit ang ulo ko. Teka, mukhang napasobra yata yung inom ko kagabi. Maligbakuran ang napasuka ko. Mukha nga. Sa susunod kapag nalasing ka, huwag mo nang piliting umuwi. Hala, tumayo ka. Ihahatid kita sa inyo. Matapos ang kaganapang iyon, minabuti ng mag-anak na ipagbili ang mga ginto. Ideposito ang pera sa bangko. Binawi din ni Mang Tonyo ang lupa mula sa pagkakasanla. Pinagawa din ng matanda ang kanilang tahanan. Nakabili ng mga gamit sa pagsasaka, gamit ang kinitang pera mula sa binigay ng mga kapre. Bagay na labis na ipinagtaka ng mga kapitbahay. Biglang nagbago ang buhay ng mag-anak. Alam ng mga ito na si Yvonne lang ang nagtatrabaho at hindi ganon kalaki ang sinasahod ng dalaga para makabili ng mga materyales na panggawa ng tahanan at ng mga kagamitan sa pagsasaka. Dahil dito, marami ang naging interesado, pilit na nakikipagkaibigan kay Mang Tonyo upang malaman kung saan nanggaling ang perang pinaayos nila ng tahanan. At para sa kaligtasan ng mag-anak, umiwas ang mga ito. Inakala ni Yvonne, huli na ang nangyari kay Mang Dario. Kaso nga lang ang mga sumunod na araw. Habang naglalakad pauwi, hinarang siya ng mga kalalakihang nakasuot ng maskara. Binalot ng itim na tela ang ulo ni Yvonne at dinala kung saan. Siguradong magsisisi kayo sa ginawa niyo. Tumahimik ka. Hindi ako makapagsulat ng maayos. Kailangan detalyado ang lahat ng sasabihin ko sa mga magulang mo. Pag nagkataon, malaking perang makukuha namin ng mga kasama ko. Nagsasayang lang kayo ng lakas. Kung ako sa inyo, pakawalan niyo na ako bago pa mauli ang lahat. Bakit? Anong gagawin mo? Hindi ako, kung hindi ang mga kaibigan ko. Kaibigan? Halos iniiwasan niyo lahat ng tao. Sinong tinutukoy mo? Hindi naman tao ang sinasabi kong kaibigan. Matapos magsalita ng dalaga, biglang tumilapon ang lalaki. Tumama sa pader. Natanggal ang suot na maskara, dahilan para makilala siya ng dalaga. Bingo!
Hindi ba sinabi ko sa'yo na magsisisi ka? Pakawalan mo ko bago pa mauli ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Bingo. Hinanap kung sino ang humambalos sa kanya. Sinong nandyan? Magpakita ka! Hindi magpapakita sa'yo ang kaibigan ko. Mapapahamak lang kayo. Biglang hinawakan ng isa sa mga kasamahan ni Bingo ang dalaga. Tinutukan ng patalim sa leg. Sabihan mo ang kaibigan mong magpakita. Kung ayaw mong gilitan ka ng leeg ng kasama ko. Sigurado ka ba? Huwag mo akong kutsain. Hindi ako nagbibiro. Kaibigan, magpakita ka daw sa kanila. Matapos sabihin ng dalaga ang mga kataga, biglang kumapal ang usok sa paligid. Humalimuyak ang samyo na nasusunog na tabako. Nandito na siya. Biglang humagi si Bingo. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakatayo. Tuluyang nawalan ng malay. Akmang tatakbo na palabas ang mga kasama, biglang may humarang na malaking muka sa pintuan. Nanlilisik ang mga mata. Napasigaw ang mga kalalakihan at muling pumasok sa loob ng gusali. Naisasalawal ang mga ito. Sa sobrang takot ay kapwa napaluhod. Humingi ng kapatawaran. Ngunit hindi ito pinalagpas ng kapre. Biglang napuno ng usok ang silid, dahilan para mawalan ng hangin at tuluyang mamatay ang mga kalalakihang dumukot kay Yvonne. Kusang kumalas ang tali sa paa at kamay ng dalaga. Dali-daling tumakbo palayo sa lugar. Tahakin mo ang daan na ito para makarating sa kalsada. Mula doon, makakauwi ka sa tahanan niyo. Wika ng kapre. Matapos ay naglaho ito. Sinunod ng dalaga ang sinabi ng nilalang. Ilang minuto ay nakarating na sa bahay. Saan ka ba nanggaling, anak? Nag-alala kami ng nanay mo. Hindi na po mahalaga yun, Tay. Ang importante nakauwi ako ng ligtas. Tinulungan po ko ng kaibigan niyo. Minabuti ng dalaga. Huwag ipaalam sa mga magulang ang nangyari. Dahil mag-aalala ang mga ito. Lumipas sa mga araw, unti-unting nawala ang kuryosidad ng mga tao. Wala nang nagtatanong sa kanila o umaaligid na usap-usapan tungkol sa bilang ng pagyaman. Sa paglipas sa mga taon, namuhay ng payapa ang mag-anak. Nakahinga ng maluwag si Yvonne dahil unti-unting nagbalik sa dati ang lahat, maging ang sigla ng kanyang ama. Nahinto na ang matanda sa bisyo at lalong bumuti ang kalusugan. Habang tumatagal, lalong nagiging maalwan ang pamumuhay ng mag-anak nang dahil na din sa pagsisikap ng dalawang matanda at sa tulong ito ni Yvonne. Nagawa nilang makapagtayo ng arosera at kalaunan ay kinilala silang pinakamayaman sa lugar. Bagaman marami ang nagtataka, hindi na nag-abala ang mga ito na usisain ang buhay ng mag-anak. Maraming taon pa ang lumipas. Nagkaroon ng sariling pamilya si Yvonne. Pinili nitong magbukod, ngunit paminsan ay dumadalaw pa rin sa mga magulang. Kalaunan, si Yvonne na ang nangasiwa sa lahat ng naiwan ng mga magulang. Hindi pa rin nakakalimutan ng dalaga ang totoong pinagmulan ng kung anong meron sila sa kasalukuyan. Pinangalagaan nito ang puno ng mangga kung saan nakatira ang mga kapre. Kapalit nito ang proteksyon at pangangalaga ng mga elemento sa pamilya ng dalaga. Wala namang nakakaalam tungkol sa sikreto ni Yvonne kahit ang napangasawa nito. Hindi niya sinabi ang tungkol sa kaibigan. Kaya nagtataka ang Ginoo kung bakit patuloy niyang pinangangalagaan ang puno ng mangga. Ang tanging sagot lang ng dalaga, ito lang ang naiwang alaala ng mga magulang. Wala ring nakakalam kung saan inilibing ang bangkay ng mag-asawang Loida at Tonyo. Ayon kay Yvonne, binili ng mag-asawa na wag isa publiko ang kanilang libing.
Ngunit ang katotohanan ayon kay Von, hindi naman talaga namatay ang mga magulang. Sumama ang mga ito sa kaibigan nilang kapre upang mamuhay sa kabilang dimensyon. Ayon din kay Von, taon-taon siyang naglalagay ng mga nilukot na tabako at bote ng alak sa paanan ng puno ng mangga bilang alay sa mga kaibigang kapre. Ang kasaysayang ito ang nagpapatunay na hindi mo kailangang maging albularyo upang magkaroon ng mga kaibigang elemento. Sapat na ang malinis na kalooban at mabuting hangarin para pagkatiwalaan ng ibang nilalang. Ang mga elementong kagaya ng kapre ay matyaga, matalas ang kanilang pag-iisip at hindi basta-bastang nakikipagkaibigan sa mga tao. Malalaman nila kung may balak kang masama o hindi ka nais-nais. Sa naging karanasan ni Von, pinatunayan ng dalaga na may mga mabuting elementong naninirahan kasama natin. Ang kailangan lang ay respeto. Siguradong makukuha mo ang kanilang paggalang. Sumainyo ang kwento ni Yvonne at ang kaibigan nilang kapre na nagbigay ng biyaya. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa protektor ng mga diwata. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ivan. Walang eksaktong taon. Bukidnon. Nagsimula ang lahat nang sumama si Ivan sa grupo ng pinsang si Jerry. Ang sabi nito, may ihahatid na produkto sa kabilang bayan. Wala namang ibang kabuhayan sa paligid kung hindi pagsasaka, kaya walang ibang naisip ang binata kung hindi ito. Nang lula ng sasakyan, hinarang ng mga sundalo, kasagsagan ng pananalakay ng mga masamang loob ng panahong ito. Kalmado lang si Ivan dahil sa isip niya wala silang kargang ikakapahamak. Kaso nga lang, nang makita ang reaksyon ng mga kasama, dito na siya nagtaka. Namamawis ang kamay ng mga ito. Nakatungo, hindi makasagot sa katanungan ng sundalo. Lalong naguluhan si Ivan nang sabihin ng pinsan na saudyet nito. Tumalon ng sasakyan sabay karipas ng takbo patungo sa kagubatan. Lahat ng kasama ay nagkasundo na gagawin ito. Sa sandaling binuksan ng sundalo ang kargamentong nakakahon, nag-unahan sa paglabas, dumiretso sa gubat. Sapilitang sumunod si Ivan dahil sa pagkataranta. Ang kasunod na narinig ay putukan ng mga armas. Ang laman pala ng kahon, iligal na baril at mga bomba. Nagkawatak-watak sa kagubatan kung saan-saan dumaan para lang makaiwas sa naglili parang mga bala. Pero namalayan na lang ni Ivan ang pagkahandusay na mga kasama, kabilang na ang pinsang si Jerry. Nagpatuloy siya sa pagtakbo nang makitang nakasunod ang sundalo pero hindi nakaligtas sa tama ng baril. Bumagsak siya katulad ng iba. Aminado si Ivan sa sandaling tinamaan ng bala. Nalagutan na siya ng hininga. Naalala pa ang huling pagsulyap sa nakahandusay na pinsan. Pero hindi maintindihan ang nangyari. Buhay siya. Malinaw na nakikita ang nasa paligid. May matandang lalaki nakatalikod. May ginagawa na kung ano. Nasa loob siya ng isang tahanan na ang bawat sulok, mga halamang gamot at ugat ang makikita. Nakailera ang mga bote sa tabi na may likidong laman. Kinapa ng binata ang sarili. Nakiramdam. Ganun na lang ang pagtataka dahil buhay na buhay siya. Sinubukan niyang bumangon pero pinigilan ng matanda. Huwag kang malikot, bata. Konting galaw pa pwede kang mabinat. Hindi pa lubusang magaling ang tinamong sugat sa engkwentro kaya magpahinga ka muna. Makakagalaw ka rin. Hintayin mo lang na gumaling ka. Ako nga pala si Mang Gildo. Nasa langit po ba ako?
Alam ko namatay ako dahil binaril eh. Sabihin niyo sa akin, langit ba to o impyerno? Ang taas naman ng pangarap mo. Sigurado kang sa langit ka pupunta. Eho, nasa mundong ibabaw ka pa. At siguro namatay ka nga, nabuhay lang dahil sa inilapat kong gamot. Nakita kitang nakahandusay doon sa kagubatan kasama ng iba pang mga binata. Isa-isang kinuha ng mga sundalo ang katawan ng mga kasama mo. Pero dahil nasa malayo ka, nagkaroon ako ng pagkakataon na dalhin ka dito. Binuhay kita. Binuhay? Bakit? Sino ka buba? Diyos ka ba? Diwata? Paano ka nang bubuhay ng tao? Para kang baliw eh. Lokong to. Niligtas na, tinawag pa akong baliw. Tama ka. Isa akong hamak na tao. Hindi Diyos, hindi diwata, o kung ano pa. Pero kaya kong bumuhay ng patay, lalo na kung mararamdaman ko ang kabutihan sa kalooban. Maswerte ka, dahil naging aktibo ang tangan ko nung makita kita. Sandali, dito ka lang ha. Titignan ko muna sa kusina ang nilulutong agahan. Sa kabila ng pag-uusap, hindi pa rin naintindihan ni Ivan ang nangyayari. Imposible sa kanya ang sinabi ni Mang Gildo. Sa paniniwala ng binata, walang sino mang tao ang kayang bumuhay ng namatay na. Pero sa sitwasyon ngayon, nagtatalo ang isipan. Kasabay nito ang pag-aalala para sa pinsan at iba pang kasama. Walang senyales ng mga ito sa tahanang kinalalagyan. Nang makayanang bumangon, nagmamadaling lumabas pero natigilan nang makita ang makapal na kagubatan. Naguguluhan na rin dahil kung gaano kalawak ang kagubatan sa harapan, ganon din kalawak ang kapatagan sa likuran. Sa sobrang lawak, hindi niya alam kung may hangganan ba sa dulo. Natigilan siya sa pag-iisip nang marinig ang boses ng matanda. Kahit subukan mong umalis, wala kang mahanap na daanan, iho. Nandito ka pa sa mundong ibabaw, pero ibang dimensyon ang ginagalawan mo ngayon. Kinilabutan si Ivan. Sa isip niya engkanto o nilalang ang kaharap. Kaso nga lang, alam ng matanda ang tumatakbo sa isipan niya. Kagaya ng sinabi ko kanina, isa kong hamak na tao, pero may kakayahang manirahan sa ibang dimensyon. At ito ngayon, nasa mundo ng mga diwata. Huwag kang matakot. Tapat ko silang kaibigan. Tumingin muli si Ivan sa paligid. Mula sa taas na naglalaki ang puno, makikita ang nakatayong mga diwata. Kawangis at kahubog ang isang taong babae. Ang kaibahan nga lang ay walang kanal sa pagitan ng ilong. Kulay berde ang mga mata. May katulisan sa dulo ang mga tenga. Mahaba ang buhok na ang dulo'y dumuktong sa nakakabit na baging. Mahaba ang mga kasuotan. Mahaba din ang mga daliri. Ang tabas ng bibig ay aabot sa magkabilang tenga. Matutulis ang mga ngipin. Kahit nasa kalayuan ang mga ito, mararamdaman pa rin ang matinding presensya. Pero hindi natakot ang binata sa kabila ng kaalaman na nilalang ang kaharap. Para malinawan ka, ipapaliwanag ko sa iyo. Nagsimula siya bilang ordinaryong manggagamot. Pero dahil sa alitang namuo sa pagitan ng kapwa manggagamot, pinagkaisahan siyang hamakin, siniraan, hanggang sa wala nang nagtiwala. Humantong sa punto na may dumating sa tahanan para humingi ng tulong. Walang pagdadalawang isip na inaruga ng matanda ang lumapit na babae. Lingid sa kaalaman na isa itong diwata, sa kabutihang ipinakita. Biniyayaan ng karagdagang kakayahan sa panggagamot at walang kapaguran. Naging kaalyansa ang diwata. Inalok siya nito na manirahan sa lugar kung saan walang hahamak, walang maninira. Purong katahimikan at kaginhawaan lamang. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ng matanda ang alok.
ito siya ngayon sa mundo ng mga diwata. Isa sa mga kakayahan ang tumawid sa magkabilang dimensyon. Pagkatapos marinig ang kwento, hindi makaimik si Ivan. Hindi malaman kung maniniwala o hindi. Siya ang tipo ng tao na kapag hindi nakita, hindi maniniwala. Sa loob niya, posibleng isang panaginip lamang ang lahat. Kaso nga lang, kumontra ang kabilang bahagi ng isipan nang maalala ang sandali ng kamatayan. Kahit ilang ulit nang sinabi ni Mang Gildo na nabuhay siyang muli, imposible pa rin para sa kanya. Ang daming tumatakbo sa isip mo, bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hinahangad na maniwala ka sa akin kagad. Mahabang panahon pa ang pagsasamahan natin. Dito ka muna, kaya dahan-dahan ka lang. Maiintindihan mo rin ang lahat ng mga kaganapan. Matalino kang bata, kaya imposibleng wala kang mauunawaan paglipas sa mga araw. Doon muna tayo sa loob ng tahanan. Malapit nang magdilim, magdahan-dahan ka ha. Makaraan ang ilang sandali. Lalong naguluhan si Ivan. Sinabi ni Mang Gildo na gabi na, pero masyado pang maliwanag ang paligid. Wala siyang napansin na senyales ng kadiliman, maliban na lamang kung susuot sa kagubatan. Ang kasalukuyang damdamin ay napalitan ng pagkamangha nang makita sa kalangitan ang 7 naglalakihang buwan. Maayos itong nakailera, nakakaakit sa paningin ang taglay na liwanag. Kabilang narito ang mga insekto ngayon palang nakita. Maraming mga nilalang na hindi matatagpuan sa mundo ng mga tao. Dahil dito, unti-unting napaniwala si Ivan na nasa ibang dimensyon siya. Nang mapagod kakatingin sa paligid, nagpa siyang magpahinga. Kinaumagahan unang binigay ni Mang Gildo ang gamot. Pagkagising na pagkagising. Kalahating baso ng langis na merong nakababad na halamang ugat. Makakatulong yan para gumaling ang sugat mo. Mamaya, ipapasyal kita sa lugar para hindi ka maging ignorante. Hindi na po kailangan, Manong. Iwi niyo po ako sa amin. Sigurado nag-aalala ang pamilya ko. Pamilya? Wala ka naman yan, hindi ba? Kinupkup ka lang ng pinsan mong si Jerry na ngayon ay patay na. Dito ka muna sa bahay ko. Hindi kita lilimitahan, kaya magagawa mo ang anumang nais. Teka sandali nga. Bakit ang dami mong nalalaman sa akin? Kahit yung pinsan ko kilala mo. Nasaan na ba yun? Patay na? Hindi pwede yun. Marami pa akong alam sa buhay mo. Pero si Jerry, kagaya ng sinabi ko, patay na siya. Kung nabawi ko lang ang katawan niya katulad ng sayo, posibleng parehong buhay pa. Kaso naunahan ako ng mga sundalo eh. Ikaw lang ang nakuha ko at malamang yon ang tadhana. Nalugmok sa sulok ang binata. Nasaktan sa pagkawala ng pinsan. Sa tanang buhay bilang ulila sa mga magulang, ito ang kumupkop sa kanya. Nag-alaga, nag-aruga, kahit nagkaedad, nagawa pa ring tumayo bilang ama at ina. Nang mahimasmasan, ipinasyal siya ni Mang Gildo sa lugar. Maraming tanawin sa loob ng kagubatan na ang hirap ipaliwanag, katulad na lamang ng pagkakaroon ng talon na ang itaas ay umabot sa kalangitan. Mga hayop na parang sa kwento lang nabubuhay. Bawat batong nararaanan ay may nakaupong diwata. Sa malapitan ay sobrang puti na mga ito, na kung lalapitan pa ng husto, parang nakatingin sa liwanag ng bumbilya. Walang visual na makikita. Gumagalaw ang mga ito sa pamamagitan ng paglitaw sa hangin. Nagsisilbing galamay ang naghahaba ang buhok. Isa sa pinaka nakakamangha, ang gabundok na ginto. Ivan, hinay-hinay sa pagtitig dahil hindi basta ang gintong narito. Marami ng taong nalinlang, nawala sa isipan dahil nagpasakop sa kasakiman. Ilis mo ang tingin para hindi katabla ng epekto. Umusad na tayo sa kabila. Tahimik na sumunod si Ivan sa matanda.
Pinunta nila ang bahagi kung saan naroon ang tahanan ng mga diwata. Sa paglilibot, narating ang pinakadulo kung saan nakatayo ang mataas na kahoy. Madilim na sa bahaging iyon, kahit tirik pa ang araw. Ito ang lagusan na nagduruktong sa mundo ng mga diwata at mundo ng mga tao. Dito ko dumaraan. Ihanda mo ang iyong sarili dahil lalabas tayo. May kailangan akong kunin sa aking tahanan. Sumunod ka. Diretso lang ng tingin ha. Sumunod si Ivan nang humakbang na ang matanda. Sobrang dilim ng paligid. Wala nang maaninag. Pero makalipas ang ilang paglakad, sumalubong ang nakakasilaw na liwanag. Kasunod nito, nalaman na lamang na nasa mundo na ng mga tao. Kalsada ang nakita. Natauan ang binata nang marinig ang malakas sa serbato ng dumaang sasakyan. Nagmamadali ding sumunod kay Mang Gildo nang makita itong nasa kalayuan na. Nakarating sila sa isang kubo na nilipasan na ng panahon. Kaunti na lang ang kulang ay bibigay na ang marurupok na bahagi. Pumasok si Mang Gildo dumiretso sa silid. Si Ivan ay naupo sa sala. Sa kabila ng sitwasyon ng bahay, napapanatili pa rin ang kalinisan sa loob. Katulad pa rin sa tahanan ng matanda sa mundo ng mga diwata. May mga halamang gamot, mga boteng nilagyan ng mga likido. Ilang sandali pa lumabas si Mang Gildo. May bitbit na bagay na nakabalot ng tela. Binuksan ito sa harapan ng binata at bumungad ang isang balisong. Maliit na uri ng patalim, pero kakaiba ang hawak ng matanda. Mararamdaman ng malakas na enerhiya na dumadaloy dito. Manong, ngayong nandito na ako sa mundo ng mga tao, pwede na ba akong umuwi sa amin? Napatitig sa kanya ang matanda. Hindi inasahan na ganon ang sasabihin. Ilang sandali itong natahimik. Walang problema. Sige, pwede kang umuwi. Pero kung sakaling magkaaberya sa daan, bumalik ka dito. Hindi sinagot ni Ivan ang matanda. Tumatakbong binaybay ang daan pauwi. Nakangiting binuksan ang tahanan pero wala ni isang naabutan sa loob. Dito bumalik sa alaala ang kinasangkotang inkwentro laban sa mga sundalo. Magluluksa na sana sa pagkasawi nang dumating ang kakilalang ninsang sumama sa grupo. May dalang balita. Hinahanap ang ibang kasama nila Jerry. Ayon sa mga sundalo, may nawawalang bangkay. Lalong natakot nang makita ang mga sundalong naglilibot sa lugar. Walang pasabing tumakas. Natagpuan ang sarili na bumalik sa tahanan ni Mang Gildo. Nakabang sa kanya ang matanda na parabang alam nito na babalik siya. Mukhang mapipilitan ka uli na sumama sa akin ha. Halika, kailangan na nating umuwi bago matapos ang oras ng pagbubukas ng lagusan. Sa paglipas ng mga araw, tuluyang gumaling ang sugat ni Ivan. Maging ang peklat ay walang naiwan. Paulit-ulit siyang pinapainom ni Mang Gildo ng langis na binabara ng ugat. Nang tumagal, kusang nagtanong ang binata kung ano ito. Ugat ng kugon, pero hindi basta-bastang ugat. Isa itong mutya na may kakayahang magbigay ng pambihirang lakas sa taong makakainom ng binabarang langis. Ito rin ang ginamit ko para muli kang mabuhay. Marami pang sinabi ang matanda. Pero ang tumatak kay Ivan, ang binanggit na magkakaroon ng pambihirang kakayahan ang taong makakainom ng binabarang langis. Sa katunayan, matapos ang ilang araw ng pag-inom, unti-unting napansin ang pagbabago sa sarili. Bigla na lang nakakaramdam ng lakas, hindi napapagod. At higit sa lahat, tumatalas ang paningin at pandama. Kung nung una hindi na malayan ang pagpasok ng diwata sa tahanan nang minsang magdala ng pagkain, ngayon nasa malayuan pa lamang ay napapansin na. Maging ang enerhiya nito, ramdam na ni Ivan.
Ano po ba ang mangyayari sa taong... may masama po bang epekto ang pag-inom niyan? Bakit parang kinakabahan ka? Wala kang dapat ipag-alala, Ivan. Ang mutyang ito, marunong umalaga ng tao, lalo na kung maibigan. Hindi magtatagal, makakayanan mo ring lumaban sa mga nilalang na umaaligid sa mundong ito. Umaaligid sa mundong to. Ano po bang ibig niyong sabihin? Pwede pong pakilinaw para maintindihan ko. Binabalot ng kapayapaan ang lugar na ito dahil balwarte ng mabuting diwata. Pero hindi nangangahulugan na walang panganib. May takdang araw kung saan may kaguluhang nagaganap. Mapapalaban ng mga diwata. Maging ako. Ngayon ikaw rin. Hindi kita binuhay dahil gusto ko lang. Ito ay pagpapasya ng mga diwata para malinaw sa'yo, ha? Gusto nilang sumama ka at tulungan ako na protektahan ng mundo. Lalong naguluhan ng binata sa sagot ni Mang Gildo. Muling pinaliwanag ng matanda sa terminong madaling maintindihan. Kaso nga lang walang sagot mula kay Ivan. Sa dami ng nangyari mula sa pagkabuhay sa kamatayan, sa mundong kasalukuyang ginagalawan, at sa binanggit ng matanda tungkol sa pagpili ng mga diwata upang maging protektor, umurong ang isipan. Nalinawan lang si Ivan nang dumating ang takdang araw kung saan may paglusob na naganap. Tahimik ang gabi ng mga sandaling ito, pero binulabog ng nakakabinging tunog. Ingay na nagmula sa sabayang pag-atungal ng mababangis na hayop. Alisto ang mga diwata, kanya-kanya sa pagtago. Ilang minuto pa ang dumaan. Nawasak ang pananggalang sa kahanginan. Lumitaw ang mga engkantado. Katulad pa rin ang itsura sa mga diwata, pero ang naiiba. Itim ang kulay ng katawan. Namumula ang nanlilisik na mga mata. Nakasakay ang mga ito sa mga kabayo na kalansay. Ivan, ito na ang sinasabi ko sa'yo. Oras na para tumulong ka. Ibalik mo ang kabutihang ginawa para sa'yo. Hinagis nito ang uri ng patalim. Pagkatapos ay basta na lamang siya itinulak palabas. Walang nagawa ang binata kung hindi harapin ang mga nilalang na paparating. Minumura sa isipan si Mang Gildo sa ginawa nito, pero naging tutok sa pakikipaglaban. Hindi alam ng binata kung saan nahugot ang tapang, maging ang lakas na dumadaloy sa katawan. Pero ito rin ang parehong pakiramdam sa tuwing iniinom ang langis. Ilang sandali pa unti-unting nagbago ang kulay ng paningin. Naging kulay berde. Mas lalong lumakas ang enerhiyang nararamdaman. Lahat ng madaanang nilalang, kaagad namamatay. Nang makita ito ng ibang nilalang, nabaling sa binata ang pansin ng lahat. Sa kabila nito, hinarap sila ni Ivan. Sa paglipas ng mga sandali, unti-unting nalagas ang hanay ng mga nilalang. Ang lupa ay natabunan ng nakahandusay na katawan ng mga ito. Hindi nagtagal. Muling namayapa ang paligid, hudyat ng pagkaubos ng mga nilalang. Dahan-dahang bumalik ang kamalayan, maging ang paningin ni Ivan ay bumalik sa normal. Dumagungdong ang sigawan ng mga diwata dahil sa ginawang kabayanihan. Kitang-kita ko ang aking sarili noong kabataan ko sa'yo. Tamang tao ang pinili ng mga diwata, kagaya ng ginawa nila sa akin. Matapang ka. Nasasabayan mo ang pwersa diyan sa kalooban mo. Hindi ko lubos akalain na sa maiksing panahon, kakapit sa iyo ang lakas. Kakapit sa iyo ang bisa ng mutya at langis. Nang mga sumunod na sandali, ang mga diwata ang kumilos para ligpitin ang mga bangkay. Sa kabila ng matagumpay na laban, nakatulala sa sulok si Ivan. Hindi pa lubos maunawaan ang mga nangyari. Naintindihan niya ang parteng binuhay siya ng diwata at ni Mang Gildo upang gampanan ang pagiging protektor. Pero ang tanong, bakit siya ang nakatadhana?
Lumapit ang matanda nang mabasa ang isipan. Dahil mas lamang ang kabutihan sa puso mo, iho. Sa isip, sa puso, maging sa espiritual na aspeto. Mahusay pumili ang mga diwata, kaya nung sinabi nilang sunduin kita sa kagubatan, walang pagdadalawang isip akong pumunta. Binuhay kita ng naaayon sa kanilang basbas at mutya ng kugon. Ngayon taglay mo na rin ang pambihirang kakayahan na kayang talunin ng kasamaan ng mga inkantado. Ganap ka ng protektor, Ivan. Walang ibang hiling ang mga diwata kung hindi protektahan mo sila sa oras ng paglusob ng mga kalaban. Kapalit nito, sila na ang bahala sa'yo. Ano man ang naisin mo ibibigay nila. Kung ganun, paano kung hilingin ko na buhay nila yung pinsan ko? Kaya ba nila? Iho, ilang araw na ang lumipas ng kamatayan ng pinsan mo. Wala nang pag-asang mabuhay. Teka, ilang araw na ba yung lumipas? Bakit ang bilis ng takbo ng panahon dito? Parang ilang araw pa lang ah. Pero maibaho ako. Bakit ba kailangan ng protektor ng mga diwata? Meron naman silang kakayahan. Binuhay pa ako, namatay na. Tapos uutusan lang pala. Mga kauri naman nila yung lumusob eh. Bakit sila natatakot? Pareho naman nagtataglay ng lakas eh. Madaya din ho kayo. Hindi kita nakitang lumaban ah. Nagtago ka yata eh. Oy iho, hindi ako nagtago. Sinara ko yung lagusan na binuksan ng mga inkantado para mapigilan yung pagpasok ng marami pa. Pagbalik ko, tinapos mo na ang laban eh, kaya ano pang magagawa ko? Kung ang mga diwata ang pag-uusapan, tama ka. May kapangyarihan sila na kapantay na mga lumusob. Pero dahil purong kasamaan ang meron sa mga lumusob, mas mabilis silang magparami. Mas marami ang bilang nila na kayang wasakin ang mundong ito. Bagay na hindi kayang pigilan ng mga diwata lamang. Kaya kinakailangan ng tulong ng mortal. Matanong ko lang ho, gaano na kayo katagal dito? Hindi ko na matandaan eh. Tignan mo na lang siguro sa itsura ko. Kahit kulubot na, malakas pa rin. Nagpatuloy ang buhay ni Ivan sa mundo ng mga diwata. Kahit may katagalan na sa lugar, hindi niya kinakausap ang mga ito. Naririnig niyang nag-uusap, nagkakantahan, pero mailap sa tao. Ang sabi ni Mang Gildo, hindi sila katulad ng mga inkantong nababalita sa mundong ibabaw. Tahimik lamang ang mga ito. May iilan na nakikipagsalamuha sa mga tao, kaso nga lang mabilis na didismaya kapag nakikita sa mga tao ang pagkayok, lalo na kapag nakikita ang ginto. Lumipas ang taon, muli na namang naganda para sa paglusob na paparating. Nasanay na si Ivan sa galaw ng mundo, kung kaya't hindi na nag-intay ng hudyat ni Mang Gildo. Sa puntong ito, iba't ibang uri na ng armas ang gamit ni Ivan. Merong kapirasong baging na ibinigay ang diwata. Sa bawat pagkumpas ng baging, maraming elemento at nilalang ang namamatay. Parehong sitwasyon ang nangyari. Si Ivan ang humaharap, samantalang si Mang Gildo ang nag-aasikaso sa pagsara ng lagusan. Malakas ang mga nilalang, pero walang binatbat sa puwersang pinagsama ng kapangyarihan ng diwata at mutya ng kugon na nananalaytay sa ugat ng binata. Idagdag mo pa ang bagong sandata. Madaling natapos ang labanan. Kagaya ng nangyari noon, ang diwata ang nagligpit sa mga bangkay. Matapos ng digmaang iyon, bumalik si Ivan sa mundong ibabaw. Marami pa ang mga sundalong naglilibot sa lugar, pero hindi na siya nakikilala ng mga ito. Kahit wala na si Jerry, nanatili pa rin ang tahanan. Maayos ang mga kagamitan. May mga alagang hayop na para bang may kung sinong nag-aalaga dito. Alam ni Ivan sa kanyang sarili, ang mga nilalang ang nag-aasikaso sa naiwang lugar. Hindi naglaon nagkapamilya si Ivan, gayon pa man nanatili ang pagiging protektor. Pumupunta siya sa oras ng panganib. Si Mang Gildo ang nagsasabi sa kanya
na merong paparating na signo sa lugar. Lingid sa kaalaman ng asawa't anak ang gampanin. Lumipas pa ang maraming taon. Magkasama pa rin si Mang Gildo sa pagprotekta sa mga diwata. Hiniling ng matanda na sa mundo ng mga ito manirahan para hindi na mahirapan sa pagtawid. Kaso nga lang hindi pumayag si Ivan. Mas gusto niyang manirahan sa mundo ng mga tao. Hanggang sa umabot sa punto na maalam na si Mang Gildo. Sa kabila ng paninilbihan sa mga diwata, meron pa ring nakatakdang kamatayan bilang tao na hindi na pwedeng pakialaman ng mga nilalang. Naging masakit para kay Ivan ang pagkawala nito dahil tinuring na ama ang matanda. Siya ang pumalit bilang protektor. Ginampanan ng tungkulin. Alam niya rin sa kanyang sarili na darating ang panahon. Merong papalit sa kanya bilang protektor ng mga diwata.